Tawag kayo sa korting gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po lang yan. Kaya ang tawag ko dyan eh, may quadcom eh, quackcom. Alam mo yung sabihin ng quackcom? Dati po ginagamit. Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Eh yung hindi tunay na doktor, doktor ang tawag. Doktor o eh, ano ito, the quackcom. Nasubik eh. Ah, ganun ba? Oo. Kasi nung binabasa ko yung mga balita, ay ipinagpaliban ng Quadcom yung November 13. Opo, at sinabi nila, i-reset natin ng, ng November 21. 21, yes. Makalipas ang ilang oras, bumaligtad na naman, sabi ng gano'n, teka muna nga niya, ibalik na natin sa November 13. Kaya, hindi ko malamang bakit na nagkaganon, samantalang nakapagpalabas na sila ng notice, nagawa pa rin nilang ibalik sa November 13 dahil ang sabi nila, talagang darating si dating Pangulong confirm nga raw po Rodrigo Duterte. Kasi tuloy man daw o hindi, matresa niya kasi sinuspend na ang sabi ng Pangulo Duterte, hindi nyo nituloy, tuloy man ninyo, talagang pupunta sila ng batasan ko. Kaya mukhang minarapat na rin po yata ng Kamara na ipatawag ang ilang mga miyembro at opisyalis ng Quadcom. Pero ang dami yung tatanong kaya sabi nga, kung bakit hindi na po kayo tumatalo sa Quadcom, gaya nung pagpunta ng Pangulo Duterte, na-expect nila na kayo ay nandun kung Una-una, nandun nga ako sa Subic. Kasi alam ko, November 21 na-reset. Reset. At nung nagsisimula na yan, ay halos nandun na kami at papunta na kami nung Zambales. Hindi na kami makakabalik. At kung kahit babalik ako, hindi ko alam kung ano pang aabot ako. Hindi ko naman alam na... tinuloy pala nila. Hindi ko naman alam na itutuloy hanggang madaling araw. Kasi ng ating gabi po natapos Nako. Kasi resume yan dyan ay madaling araw yung alas 5, alas 6 So ano ang kabuuang report tungkol sa naganap na yan din? Well, andun na nga po, may nagsasabi ng iba na, naku, parang bagang naisahan ng Pangulong Duterte mga opisyalis ng Quadcom Ang sabi naman ng iba, parang nag-isa at mukhang marami anyang inamin ng Pangulong Duterte na pwede daw gamitin kaso laban sa kanya, kung. So, dahil iba't iba yung mga nagkukomento Opo, may iba't ibang mga komento, may pro, may anti, kung ano man ang kanilang pinapanigan, ay mukhang sinasabi nilang, naku, yari na, huli na ang dating Pangulo Duterte. Isa po sa mga dapat siguro matalakay, ma-discuss natin kung yung binabanggit po ng isang mababatas, napunta ko kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulo Duterte ay para may tuturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sa kanyang pagsabing... Ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. Una po, yung sinabi niya kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon. Alam mo, hanggang ngayon hindi ka sila maunawaan kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi magkapangulo ka dyan at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan. Yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, kumprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung gaano nakalala ang problema ng droga. At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin
ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority. Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun din. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Ang totoo nga po ko, maisingit ko lang, dapat, di ba, plano niya 6 months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas ang 6 months, hindi ko pala kaya, napakalaki pa ng problema ng droga. Kasi nung sabihin niya doon, hindi niya inalala na akala niya siguro, yung problema ay ganun lang kaliit. Tama. Ang nakita pala niya, yung tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Pati pala mga politiko, inaandun din dyan. Opo. Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yon, nung panahon na yun ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yun. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yun at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yun, ako talaga ang nananagot doon. Sapagkat ako ang nag-direct nun. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela. Ako sumulat nun. Sapagkat ang pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon yun ang kanyang pahayag. Ngayon sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naiintindihan yun? Napakalinaw naman yata. Ngayon, kung halimbawa may napatay, may mga collateral damage, talagang ganoon eh. Opo. Parang halimbawa, gumawa ka ng isang programa na may kinalaman sa kamukha nung, anong tawag doon, nung sinakop ng Maote. Maote Brothers ang Marawi. Yung Marawi Siege. Hindi ba kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Sapagkat hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at yung soberanya ng bansa mo ay mapanatili mo. Yun ba tututulan ng isang mamamayan? Sino ang magsasabi? Sino ang mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito sa programa natin. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko, opo. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila, na kung ang tawagin ay sagipin ang sagip barangay ng mamamayan in action. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng ng Commonwealth Avenue. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview, nung wala pa yung programa na laban sa droga, between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Napakabigat po niyan. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35 hindi na po ganoon, manaka-naka na lang. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, may katwiran po talagang ginawa ng Pangulong Duterte. Sana man lang dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Di ba? Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya.
Bakit po yung mga napatay ng NPA? Hindi mo extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi pa po mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ang ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, ay tumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totoo kong Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang sumalungat siya sa alon. Kapag sa alon ko, sumalungat siya sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom Yung balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yun, Jen. Ay, wala naman. Totoo ba yun? Chismis kung ano man Basta bali, nangyari sa akin yun Hindi ba? Kaya na po saksi buhay dyan. Kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa niya? Ganon din po at ang ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Makikita mo. Magmata ko, wala akong sama ng loob din. Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano ba dahilan? Ba't mo ko tinanggal? Di ba? Pwede na po naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Na kaya ako inu-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. At least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Pantay-pantay. Paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Alam mo din, ang House of Representatives, ito yung parliamentary. Hindi isang opinion lang yan. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Hindi lang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatehin. Isusumbog ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo nanggugulo, hindi ba? Kaya nga pati hopya rito nakuha na Saka nga yung tatanggalin. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives yan? In particular, yung Quadcom. Merong marami kang itatanong dyan. Opo, itugtong ko lang, ito sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nakikayat siya ng Pangulo, kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ng mga inosenteng sibilyan. Sinasabi niya siguro din yung isang parte ng criminal law na merong tatlong klaseng principal Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay na kung ano-anong insentibo. Anong reward? Principal by indispensable cooperation. Yung tatlo na yun. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yun. Okay. Kaya lang din, ang pinag-uusapan natin, korte.
bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yun. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement o kaya by conspiracy. Hindi po ganun eh. Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinion sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Bago po tayo makarating doon sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom Gen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang ebidensya pinag-uusapan niya. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Para siyang akusado eh. Kaya pala po nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan, yung pagkatanong mo yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrake at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in-aid of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory and process. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte dyan, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila resource person. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Meron silang ginamit na affidavit nung isang Las Canas kang Las Canas at si Matubato. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Bago mo magamit yun. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Hindi kasi iaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka makanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag, kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon.
Oo. Oo. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po, wala. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ang pangalan, Luis Tro? Opo. Oo. Congressman Luis Tro. Abogada siya. Oo. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag Palagay na natin. Oo. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganun, hindi masurpresa yung kalaban mo. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala nang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-object na agad ito eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Abutin ka ng sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po Right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan ko. Wala. Paano ginamit mo kay Garma? Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination. Yes po. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma bago natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Opo. Halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo? Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground, hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari nang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Hindi, yan ang tingin na gusto mo. Kung ikaw ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. Hindi pinagtitiwala, meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa wala nang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appearance? Sabi ko kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon na i-depensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process niya? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo.
Paano niya ikukonfront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya ikukonfront yung nag-appear doon sa Zoom? Asierto ata ang pangalan. Opo, yun, question niya yun po. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling talaga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano po nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korte yun? May tawag kayo sa korte gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag po dito, Inquisition. Nako? Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan na naharap sa iyo. Wala na lahat ito eh. Ayun. Kaya pala nung questionin ng dating Pangulo, yung asyerto, sabi ni dating po, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Sabi nung ni Chairman Barbers, nagtatago po sa akin. Kami nga po, hindi rin nadala ko sa naroon eh. Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite. Pinapayagan ng komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yun lamang ang merong competence na mga laga ng due process. Hindi mapayagan ng korte yung gano'n eh. So kung itong naging pagdinig na ito sa napakahaba eh. 12 araw na. Pero walang due process, pero may transcript ito kung eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin doon sa prosesong nangyari. Anong klaseng pagdinig ito? Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan? Ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs. Ba't hindi nyo pinatawag lahat ng chief of police noong kanyang panahon? Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police noong panahon ng dating Pangulong Duterte? Bakit hindi nyo sila itinatawag dito? Sapagkat sila ang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Yun po ang punto. Hindi, bakit hindi nyo yun hindi maiisip ng tao ngayon yan? Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General noong panahon ni Pangulong Duterte? Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Atty. Guevara. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati siya DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Sa panahon niya, dapat tinawag din yung DOJ Secretary noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind. Lahat ng witness na yun na mayroong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna kung tunay yung sinasabi niya. Wala.
kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, ng Congresswoman Drixie Cardema. Ang naging punto ng Quadcom, sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion, patawag natin dito ngayon ka lang kasi ayan, dumalo dito, kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig Hindi mag-motion ka niya ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng mga sumagot, Kong. Kailangan mag-file ka ng motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig na dating Pangulo Duterte, Kong. Hindi ka rin yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga na pinag-uusapan, bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Sakop na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. So hindi balanse. Nasaan ang katwiran? Kaya ang tawag ko dyan Inquisition. Hindi po ito... Hindi Quadcom Quadcom. Alam mo yung sabihin ng Quadcom? Dati po ginagamit. Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Yung hindi tunay na doktor, na doktor ang tawag. Doktor. Ano ito? The Quadcom. Yun ang talagang dyan. Yun ang talagang tawag dyan. Isip-isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president. Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador, nag-justice secretary pa siya at naging human rights chairman, bakit di isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Akala mo ba totoo yun? Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? I-provoke. Former senator. Hindi. Anong katwiran ba't tinawag mo doon? Akala ko ba pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit ka lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, kumitaan niya ng droga Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa hindi mo nga pwedeng i-connect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary documentary evidence ka o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos i-connect mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po ko hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado Ako sa korte po. Objection talaga yan. Impertinent yun. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang mga abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Ang problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala ng mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unaan pang pinag-uusapan natin ito Sino yung magsasansara? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito Hindi korte, tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan.
Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng korte, at kahit paano nag-guide mo yung kasama mo. Wala nang mag-guide eh. Yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi ina-expect nila ay parang yung tsorya ng Binay, naalala niyo po yung tsorya ng Vice President Binay na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganoon ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontra siya sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam po ng mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yun. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabata sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi ko. Sino yan? Yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si Congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumirang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yung natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo iba extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, nirape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahuliin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita. Kasi gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi niyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po niyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi niyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat na mga testigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quacom ay mga biktima na maraming samaang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayan nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Ayun nga po po. Pero kung siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom para ilantad sa buong daigdig? Yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya kaya hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Wala silang kinuha na sino mang tao
na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side. Both sides ng isang barya. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan ko, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila one-sided yung naganap na yan. Aminin ang liwanag naman mga abogado pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin mo na kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig o sa panig ng taga-usig o sa panig ng depensa para ngayon ay siya'y matanong din. At makita ngayon, marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon kong ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes nung gumawa ng affidavit ang waiver ang dating Pangulo Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account daw ng kanilang pamilya para talagang mapatunayan na kung talagang habang ang pera doon yung unexplained wealth itong mga aligasyon ito kung matagal na ito 2016 pa po ata ito pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin kong yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So, talakay na natin yun. Wala nang connection kaya o-object ang kaya. Ayun, Pinag-uusapan natin dito. Akala ko mo war on drugs ang pinag-uusapan natin. Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo panahon pa ng kopong-kopong? Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Anong connection ngayon at may naharap dito sa dating Pangulo? Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo siya dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba totoo. Minsan hindi nila, dapat sana, tanongin niyo rin po yung aming mga cadres, yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitan nyo rin po yung mga cadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan ko, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Kabdema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? Oo, ayan. Pangalawa ko, last, yaman din lamang, meron tayo 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sani Trillanes na siya pala ay ang tawag nila ito termino, kuntsabangan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan. Ang direksyon talaga para papasukin ng ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita ka ng isang Pilipino na ano na tawag sa Biblia? Yung si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ating Panginoon. Ganito rin
Ganito rin ang kategorya nito, isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan ang galing. Di ba? Nag-file na siya ng katakot-takot na hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, may ka ng tulong sa akin. Oo. Hindi ka pa nagkasi, pinuntaan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Ikaw naman nga, tinawagan mo na nga ako, isang araw pa lang naman na tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Nagsumbong na kagad. Wala ka man tiwala sa akin. Wala ka man tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quacom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Kasi kung nandun yung abogado, mayroong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. Baka mamaya madisbar ka pa din eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng decision. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung isa, yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan ko. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita rin? Kaya nga, chismis ang batayan eh. Ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. Aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung dating Pangulo Duterte at si BP. Isipin mo, meron na nga silang nagawang panukalang batas sa extrajudicial killing. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House Bill number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Saka na natin pag-usapan kung yung House Bill ay may kwenta. Hindi kasi ito, yung marami nga abogado nagko-question ngayon. Mayroon ako nakita mga abogado nagkasalita ngayon. Ano ang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na naman bawal. Kailan mo mayroon bang batas sa sumasanayon sa EJK? Kapag tinignan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Kasi yung extrajudicial covered na ng murder. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung doon pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial sanction? Wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayaw ko na munang tingnan niya. Pinag-uusapan natin yung proseso nila. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay,
ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Oo. Hindi, nagkamali ako. Quackcom pala.